Kevon Looney nagbabala sa Warriors, LA Lakers nagbago ang ruta sa deadline, at Paul George ang lalim ng sagutan. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Adidas Fashion, mabibili lamang sa halagang $2,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tpen.com for more high quality shoes. Nagbigay ng friendly reminder mga kaibigan si Kevon Looney sa Warriors at sa NBA matapos ang matagumpay na laban kontra Orlando Magic. Nagbigay ng mensahe mga kaibigan si Kevon Looney sa Warriors sa kanilang mga tagahanga sa Orlando Magic at sa NBA nitong Martes ng gabi. Sinabi ng Warriors Center mga kaibigan na narito pa rin ako at mahalaga pa rin ako. Tila ba hindi palaging madidiscuss si Kevon Looney ngayong season mga kaibigan, lalo na pagdating sa usapang big men ng Golden State Warriors. May malaking usapan mga kaibigan tungkol sa kung paano ang veteranong si Dario Saric na may malawak na shooting range at kasanayan sa pagpasa ay isang importanteng piyesa ngayon sa opensa mga kaibigan. Ang usapang tungkol sa rookie na si Trayce Jackson-Davis ay nag-evolve mula sa kailan siya bibigyan ng pagkakataon na maglaro patungo sa nag-aambag siya ng dimensyon na talagang kailangan ng team na ito. Biglang lumakas ang halaga ni Kevon Looney sa laban nila kahapon kontra Orlando Magic kung saan nakikipag-rebound siya at nakapagbigay ng mahalagang screen. Hindi niya inatrasan ang mga batang big men ng Orlando Magic. Tila ba nagbigay siya ng mensahe sa mga nagdududa na sa kanya mga kaibigan. Si Jackson-Davis na gumawa ng kanyang pangalawang sunod na start ay kumuha ng 2 rebounds sa 30 na minuto. Si Saric naman ay nakakuha ng 1 rebound sa 7 minuto mula sa bench. Si Kevon Looney ay naglaro ng 5 minuto at kumuha ng 1 rebound. Inayos ni Steve Kerr ang kanyang center rotation mga kaibigan pagkatapos ng halftime. Si Jackson-Davis ang nag-umpisa sa second half at naglaro ng 11 minutes. Si Dario Saric naman ay 8 minuto. Naglaro si Kevon Looney ng 12 minutes kasama ang 33 seconds ng huling 6 and 21 minutes mga kaibigan. Ang Warriors ay mas maraming rebound kaysa Orlando Magic. May 19 of 14 sa huling 2 quarter nila mga kaibigan. Sobrang galing ni Kevon Looney mga kaibigan, plus 10. At syempre isinara niya ang laro, sabi ni Steve Kerr. Napakagaling niya sa depensa. Si Kevon Looney ay kumuha lamang ng 4 na rebound sa second half. Ngunit ang 6'9" veteran ay karamihan sa kanyang oras ay inilaan sa pakikipagsabayan at pag-blocking sa malalaking manlalaro ng frontline ng Orlando Magic na nakakuha ng 4 na offensive rebounds matapos ang intermission mga kaibigan. Buong kupunan ng Golden State ang hawa ng rebounding bag mga kaibigan sa second half. Ngunit ang presensya ni Kevon Looney ang nagsilbing katalista. Noong pumasok siya na may natitirang 6 minutes and 21 seconds, may 97-95 na lamang ang Warriors. Noong umalis siya na may natitirang 33 and 5 seconds, nakalamang na sila ng 116-108. Sobrang ganda ng laro ng Orlando, napaka-physical nila at iyon ang mga naging kahinaan namin, sabi ni Stephen Curry. Sinusubukan naming hindi mag-foul at huwag magbigay ng offensive rebounds at lahat ng mga bagay na iyon. Ang 3 big men ay may lubos na iba't ibang kasanayan na nagiging magandang komplement sa isa't isa. Ang kupo ng Warriors mga kaibigan sa kasalukuyang lineup ay kailangan ang lahat ng 3 upang maabot ang kanilang potensyal. Nakakonekta ang Los Angeles Lakers kay Gordon Hayward bilang posibleng destinasyon sa trade mga kaibigan. Ang Los Angeles Lakers mga kaibigan ay mabilis nang nauubusan ng mga pagpipilian upang maayos ang natitirang bahagi ng twilight years ni LeBron James. Sa 17-18 na record nila ngayon, hindi sila contender para sa titulo ngayong taon. Ngunit, mayroon pa rin kunting pag-asa na maaaring makarating sila doon mga kaibigan. May ilang magagandang piyesa ang Los Angeles Lakers mga kaibigan. Ngunit, kulang sa mga shooters. Si Hayward ay tiyak na hindi kasama sa mga elite snipers. Ngunit, mas magandang opsyon offensively kaysa kay Vanderbilt, Reddish at halos lahat ng iba pang wing players sa roster maliban kay LeBron James. At sa edad na 39 years old, gaano karaming load management ang maaaring dalhin ni LeBron James para sa kanila gabi-gabi? Dahil nakuha na ng New York Knicks si OG Anunoby at may maraming injury na si Zach LaVine. Wala nang ibang tatahakin ng Los Angeles Lakers kundi si Gordon Hayward at maaaring makatulong siya sa kanila na ma-stabilize ang season na ito mga kaibigan matapos ang kanilang kamakailang pagbagsak. Maliban kay Gordon Hayward ay maaaring maging kandidato rin sa trade sina DeMar DeRozan,
Alex Caruso at maging si Wizards forward Kyle Kuzma. Sa ngayon mga kaibigan, ang magagawa ng Los Angeles Lakers ay panatilihing maayos ang kanilang posisyon at gawin ang lahat ng maaari para pigilin ang pagdurugo. Ngunit maaaring may tulong na darating sa lalong madaling panahon tulad ng nangyari noong nakaraang taon nang ipagpalit ni Rob Pelinka si Russell Westbrook. Phoenix Suns mga kaibigan, bigong mag-comeback kontra Los Angeles Clippers. Muntik nang mag-comeback ang Phoenix Suns mga kaibigan mula sa 23 points na pagkalugi. Ngunit hindi sapat ang kanilang pagsusumikap at natalo sa Los Angeles Clippers. Ito ang kanilang unang pagtatagpo para sa 2023-2024 season mga kaibigan. Ang LA Clippers ay umakyat na sa 21-12 sa season, habang ang Phoenix Suns na walang Kevin Durant dahil sa injury ay bumaba sa 18-16 na pumutol sa kanilang apat na sunod na panalo. Ang Los Angeles Clippers mga kaibigan ay may dalang 35-20 na lamang pagsapit ng second quarter, kung saan si Paul George ay nakapagtala ng 17 points. Mas mukhang handa ang Clippers na magsumikap at magipaglaban para sa karagdagang lamang na nakakuha ng 5 offensive rebounds sa first quarter. Ang depensa ni Okogie mga kaibigan ang tumulong sa pagbagal ng makulay na atake ng LA, habang si Bol Bol ay nagtala ng mabilis na 4 na puntos at 1 rebound. Pina-time out si Clippers coach Tyronn Lue nang mabawasan ang kanilang labang sa 39-31 na may natitirang hindi pa 10 minuto sa unang kalahati mga kaibigan. At sa bandang huli, kinapos pa rin ang Phoenix Suns na mag-comeback kontra LA Clippers mga kaibigan. Kapagtala si Paul George ng 33 points, 7 rebounds, 3 assists at 2 steals, habang si Kawhi Leonard naman ay 30 points, 8 rebounds, 3 assists at 2 steals with 2 blocks. At si James Harden may 22 points, 5 rebounds, 11 assists at 1 block. Hindi naging sapat mga kaibigan ang 35 points ni Devin Booker at 21 points ni Bradley Beal. Tapos ang laban mga kaibigan, napagtanungan si Devin Booker patungkol sa sagutan nila noon ni Paul George at sinabing wala nga raw itong pakialam sa nakaraan. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.